Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1209-14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maging ang Skyfeather Island Lord ay itinulak pabalik ni Francis, iniwan ang lahat ng iba pang true gods na natulala at hindi nakapagsalita. Bukod dito, ginamit ni Francis ang pinakamataas na pamamaraan ng Skyfeather Island Lord. Ito ay naging dahilan upang maikli ang kanilang utak habang pilit nilang intindihin ang nangyari. Kaya, malakas. Nilunok ng tunay na Diyos Skyfire ang kanyang laway, nanginginig ang kanyang katawan. Ang isang tao na hindi pa nakapasok sa kaharian ng mga tunay na Diyos ay nagawang makipagpalitan ng suntok sa isang ranggo ng ika-4 na tunay na Diyos. Nagawa ni Francis na magbago sa napakalaking antas sa loob lamang ng ilang buwan. Paano niya ito nahawakan? Bagamat tuwang-tuwa ang True God Skyfire, medyo nag-aalala pa rin siya. Marami pa ring True Gods ang naroroon, at bukod sa Skyfeather Island Lord, naroon din ang rank 3 True God Guesha. At nag-iisa si Francis. Sa huli, si Francis ay hindi pa rin isang rank 4 True God. Ang True God Skyfire ay hindi naniniwala na kayang patayin ni Francis ang Skyfeather Island Lord. Gayunpaman, hanggat nakaligtas si Francis, tiyak na malalampasan niya ang Skyfeather Island Lord sa lalong madaling panahon. Brat, ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang Skyfeather Island Lord ay may yelo at madilim na ekspresyon, ang kanyang dalawang mata ay nagniningning sa isang mabagsik na liwanag. Siya ay isang rank 4 True God, ngunit siya ay nasugatan ng isang palihim na pag-atake mula sa isang quasi-God lamang. Kung hindi niya papatayin si Francis ngayon, siya ang magiging katatawanan ng lahat ng iba pang tunay na Diyos. Bilang karagdagan, naniniwala pa rin ang Skyfeather Island Lord na ito ay dahil sa robe na suot ni Francis. Hey! Ngumisi si Francis. Napakataas ng kalidad ng space-time robe. Ang mga pag-atake ng Skyfeather Island Lord ay hindi kayang masugitan si Francis. Si Francis ay nagtataglay din ng superior na bilis. Gamit ang space-time robe, siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Paano siya pinaplano ng Skyfeather Island Lord na patayin siya? Siyempre, si Francis ay may lakas lamang ng isang rank 3 True God. Kung hindi niya ginagamit ang kapangyarihan ng space-time robe, hindi mapipigilan ni Francis ang pag-atake ng maraming True Gods, lalo na ang pakikipaglaban sa Skyfeather Island Lord. Walang sino man sa inyo ang pinayagang umalis. Papatayin ko ang sino mang magtangka. Malamig na tumahol ang Skyfeather Island Lord sa nakapalibot na True Gods. Masyadong malakas ang mga spatial na kakayahan ni Francis. Sa isang tunggalian, ang Skyfeather Island Lord ay mahihirapang makalapit kay Francis. Gayunpaman, kung gagawin niyang mga target ang iba para umatake si Francis, magagamit niya ang sandaling umatake si Francis para samantalahin ang mga puwang sa depensa ni Francis. Oo, Island Lord. Alam ng lahat ng tunay na Diyos na tinatrato sila ng Skyfeather Island Lord bilang mga target na sakripisyo, ngunit alam din nila na, kung susubukan nilang tumakas, papatayin sila ng Skyfeather Island Lord. Ang tanging magagawa nila ay ipagdasal na may ibang target si Francis. Haha, totoo. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Itinaas ni Francis ang kanyang ulo sa langit at tumawa. Ang problema ng Skyfeather Island Lord ay kailangang malutas. Hindi rin niya kayang hayaang makaalis ng ganoon kadali ang iba pang mga taong ito. Ang ibang mga tunay na Diyos ay hindi maiwasang mapangiti sa mga salita ni Francis. Napakalakas ng Skyfeather Island Lord na kaya niyang pilitin silang lahat na manatili rito bilang mga target, at si Francis ay tila may lubos na pagtitiwala sa kanyang kakayahan na panatilihin sila rito sa alinmang paraan. Ang lahat ng mga tunay na Diyos na ito ay parang mga laruan sa mga palad ng dalawang powerhouse na ito. Hanggang sa mamatay ka, natural na hindi sila makakaalis. Ipinakalat ng Skyfeather Island Lord ang kanyang divine sense sa buong larangan ng digmaan habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Francis. Ganun ba? Habang inilalabas ni Francis ang mga salitang ito, isang spatial blur ang lumitaw sa kanyang katawan. Itong brat. Napangisi ang Skyfeather Island Lord sa gulat. Sa tuwing gagamit si Francis ng spatial blink, magagawa niyang kalkulahin kung saan lilito si Francis at aatakihin siya. Alam din ito ni Francis.
Ngunit pinili pa rin ni Francis na gamitin ang spatial blink. Anong uri ng tao ang kusang pumasok sa isang dead end? Alam na ito ay isang dead end. Swish! Biglang nawala si Francis. Doon. Ang Skyfeather Island Lord's Divine Sense ay may nakapalibot na lugar na ilang dosenang li sa ilalim ng kanyang kontrol, na nagpapahintulot sa kanya na agad na matukoy kung saan lilito si Francis. Naguguluhan pa rin siya kung bakit pipiliin ni Francis na sadyang tumapak sa isang bundok kung saan naninirahan ang mga tigre. Ngunit ang Skyfeather Island Lord ay hindi basta-basta makatingin habang pinapatay ni Francis ang kanyang mga tauhan. Ako ba ang target niya? Ang isang ranggo na tunay na Diyos ay agad na tinamaan ng kawalan ng pag-asa. Isa siyang true God ng Blue-Eyed Ice Wolf race. Nagkaroon lang siya ng premonition na baka siya ang susunod na target ni Francis. Swish! Lumitaw ang katawan ni Francis sa likod ng tunay na Diyos na ito. Sa susunod na sandali, dumating ang Skyfeather Island Lord at True God Guisha. Ang Skyfeather Island Lord ay may fan na gawa sa Mystic Eye sa kanyang kamay habang ang True God Guisha ay may hawak na silver spear na gawa sa buto. Nilamon ng Black Ghost ang langit. Ice Underworld Piercer. Ang dalawang makapangyarihang True Gods ay nag-activate ng kanilang mga banal na sandata at ginamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Pinilit ng mapanirang enerhiya ang lahat ng nakapalibot na True Gods na umatras sa takot na sila ay masugitan ng mga aftershocks. Ang mga target ng mga pag-ataking ito ay si Francis at ang True God of the Blue-Eyed Ice Wolf race. Francis, tapos ka na. Ang True God of the Blue-Eyed Ice Wolf race ay nagbigay ng desperadong ngiti habang sinusumpa niya si Francis. Hindi binigyang pansin ni Francis ang tunay na Diyos na ito. Pagtingin sa Skyfeather Island Lord, iwinagayway niya ang space-time robe. Swish! Tatlong malalakas na aura ang biglang lumitaw. Black Hole of Death. Sa sandaling lumitaw si Winford, ginamit niya ang Staff of Death Curse sa kanyang kamay. Isang baha ng enerhiya ng kamatayan ang dumaan sa lugar, na nabubulok ang lahat ng buhay. Swish! Ang Staff ng Death Curse at ang Eye of Death ay umalangaw-ngaw sa isa't isa, naglabas ng itim na ambon na sumasabog ng masamang enerhiya at layunin. Direktang kinuha ng Black Hole of Death ang pag-atake ng Skyfeather Island Lord. Boom! Ang Black Hole of Death ay sumisipsip sa malakas na strike ng Skyfeather Island Lord. Kasabay nito, kinain ng Death Intent ang lakas ng pag-atake, na mabilis na nagpapahina nito. Maaaring sirain ng Death Intent ang lahat ng bagay sa mundo at ihulog ang mga ito sa kailaliman ng kamatayan. Pagsira ng Dragon Blast. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ginamit ni Francis at ng Black Destruction Serpent Dragon ang pagkakataong ito para salakayin ng Skyfeather Island Lord at True God Guisha. Sword of Piercing Metal. Sa kabilang banda, ginamit ni Wilfred ang Eye of Myriad Forms para basagin ang pag-atake ni True God Guisha. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lakas ng kanilang mga pag-atake ay tumama sa Skyfeather Island Lord at True God Guisha. May kakampi siya. Medyo haggard ang mukha ng Skyfeather Island Lord. Masyadong makapangyarihan ang Death Intent ni Winford, agad na kinain ang ilang libong taon ng kanyang buhay. Ito. Sila talaga ang mga kaalyado ni Francis. Tinakpan ng tunay na Diyos Guisha ang kanyang dibdib, pinatatag ang kanyang mga sugat habang nag-aalinlangan siyang magsalita. Nakita na niya noon si Wilfred at ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Wilfred. Napakaraming eksperto. Ang mga tunay na Diyos sa eksena ay natulala din sa lahat ng mga galaw ni Francis na nakalaan. Spatial Lock Eye. Ginamit ni Francis ang God's Spiritual Eye, na nagtutuon ng surge ng space intent sa Skyfeather Island Lord. Buzz. Bees. Sa isang iglap na lockdown ng isang rehiyon ng espasyo. Ang Skyfeather Island Lord ay hindi na makakagamit ng spatial escape techniques, at maging ang paggamit niya ng space intent ay limitado. Ito ang natural na napansin ng Skyfeather Island Lord ang pagbabago sa rehiyon ng espasyo sa paligid niya. Hindi niya inaasahan na ang sekretong pamamaraan ni Francis ay mas malakas pa kaysa sa kanyang space ceiling array. Sa wakas ay naunawaan ng Skyfeather Island Lord kung bakit matapang na humakbang si Francis sa yungib ng tigre. Ang tunay na layunin ni Francis sa simula ay ang tigre na siyang Skyfeather Island Lord. Kung si Francis ay kumurap sa likod ng Skyfeather Island Lord, tiyak na magkakaroon ng depensa ang Skyfeather Island Lord.
Kaya, sinadyang pinili ni Francis na kumurap sa likod ng iba pang tunay na Diyos, na inaakit ang Skyfeather Island Lord at True God na si Guatia na atakehin siya. Paano naging ganito? Ang Blue-Eyed Ice Wolf True God ay na-freeze sa lugar, isang tulalang tingin sa kanyang mukha. Si Francis ay nagpakita lamang sa kanyang likuran upang mangakit sa Skyfeather Island Lord at True God Guatia. Ito ay tunay na katawa-tawa. Ang isang makapangyarihang tunay na Diyos na tulad niya ay maaari lamang magsilbi bilang pain sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa. Mag-ingat kayong dalawa. Patayin ang sinumang magtangkang umalis. Inutusan ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred. Patayin. Sina Francis at Winfred ay dumiretso sa Skyfeather Island Lord. Scram! Ang Skyfeather Island Lord ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang Mystic Ice Fan, na nagpasigla ng isang malawak na bagyo ng yelo. Nawala ng lakas ng loob ang Skyfeather Island Lord. Hindi niya inaasahan na ita-target siya ni Francis. Bukod dito, ang lalaking katabi ni Francis ay umaapaw sa enerhiya ng kamatayan, at ang kanyang lakas ay abnormal para sa isang quasi-god. Higit sa lahat, kahit ang Skyfeather Island Lord ay nararamdaman ang kakilakilabot na kapangyarihan ng napakaitim na staff sa kanyang kamay. Black Hole of Death. Inactivate ni Winfred ang Eye of Death, pinatunog ito ng Black Eye sa Staff of Death Curse at nagpaputok ng isa pang ulap ng itim na ambon. Thwish. Nilipol ng itim na ambon ang lahat ng nadaanan nito. Lumilamon ng langit na palad. Ginamit ni Francis ang kanyang space-time intent para ilabas ang isang napakalaking heaven engulfing palm, na nawala sa kawalan at agad na lumitaw at tumama sa Skyfeather Island Lord. Celestial Arctic Shield. Gamit ang isang kaway ng kanyang mga kamay, ang Skyfeather Island Lord ay bumuo ng isang napakalaking kalasag na gawa sa mga ice crystal sa kanyang harapan. Break. Nagpakawala si Francis ng ilan pang heaven engulfing palms. Boom! Bang! Bumagsak. Ang level 2 space intent, ang buff ng space-time robe, at ang level ng heaven engulfing palm mismo ay gumawa ng nakakatakot na kapangyarihan na agad na bumasag sa depensa ng Skyfeather Island Lord. Boom! Bang! Bumagsak. Ang Skyfeather Island Lord ay walang oras upang umiwas at pinalipad pabalik ng ilang li ng isang heaven engulfing palm, isang daloy ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Touch of Death. Ang Staff of Death Curse ay agad na nagpadala ng hindi mabilang na maliksi na itim na galame. Thwish. Ang mga galame ng kamatayan na ito ay agad na tinakpan ang kalangitan habang ginagawa nila ang kanilang paraan upang palibutan ang Skyfeather Island Lord. Hindi ako makapaniwala. Napakaraming kayamanan ng dalawang ito. Ang Skyfeather Island Lord ay sumasabog sa galit. Ang space-time robe na si Francis ay may suot na hindi kapani-pani, walang depensa at isang malalim na pamamaraan ng paggalaw, at maaari pa itong mabuff space-time combat skills. At si Winfred, kasama ang Staff of Death Curse, ay may makapangyarihang death intent na maaaring makasira sa lahat ng bagay. Tumakbo. Wala na ang Skyfeather Island Lord na lumaban. Masyadong mabilis si Francis, masyadong matibay ang kanyang depensa. Imposibleng patayin siya. Samantala, ang banal na sandata sa kamay ni Winfred ay masama at nakakatakot. Nagdulot ito ng malaking banta sa kanya. Ngunit dahil hindi siya makagamit ng spatial escape techniques, ang Skyfeather Island Lord ay makakaasa lamang sa kanyang mabigat na divine power para lumipad sa himpapawid. Ang bilis ng isang rank 4 True God ay walang katatawanan. Kung gagawin niya ang lahat sa pagtakas, hindi siya mapapatay ng dalawang quasi-god na ito, gaano man kahanga-hanga ang kanilang mga kakayahan. Ngunit sa sandaling siya ay nagsimulang tumakas, ang espasyo sa harap ng Skyfeather Island Lord ay nagsimulang dumagsa ng malalakas na spatial ripples. Buzz! Bees! Umikot ang espasyo, at lumabas si Francis. Ito ay instant movement. Ang Skyfeather Island Lord ay nakakita ng maraming bagay, kaya natural niyang nakilala ang kasanayang ito. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang isang maliit na quasi-god tulad ni Francis ay maaaring gumamit ng instant movement. Tingnan ng mata ng Diyos. Sa sandaling lumitaw si Francis, ginamit niya ang Gaze of the God ay para pigilan ang kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Sa tingin mo ay maa-absorb ng eye bloodline technique na ito ang aking kaluluwa. Sumigaw ang Skyfeather Island Lord.
Kahit na malakas ang eye bloodline technique ni Francis, masyadong mahina ang soul intent niya. Ang paglipat na ito ay walang epekto sa Skyfeather Island Lord. Ngunit noong naghahanda na ang Skyfeather Island Lord para makalaya, swish! Ang pilak na robe ni Francis ay lumipad, at lumitaw si Winford. Titig ng kamatayan. Ginamit ni Winford ang Eye of Death habang itinuturo din ang Staff of Death Curse sa Skyfeather Island Lord. Bees. Ang mata ng kamatayan at ang itim na mata sa staff ay parehong gumawa ng isang malakas na death intent na bumaba sa Skyfeather Island Lord. Tumaas ang hiyawan ng mga multo mula sa Staff of Death Curse. Ito ay curse power. Ang kapangyarihan ng kamatayan at sumpa ay nagsanib sa isang kakilakilabot na kapangyarihan na maaaring gawing alabok ang sinumang nabubuhay na nilalang. Pansamantalang pinigilan ni Francis ang Skyfeather Island Lord. Ang tunay na hakbang ng pagpatay ay nagmula kay Winford at sa Staff of Death Curse. 12:10. Ang pagtingin ng mata ng Diyos at ang pagtingin ng kamatayan ay nakalock sa Skyfeather Island Lord, na lubos na nagpapatibay sa selyo sa kanya. Bilang karagdagan, ang Black Eye sa Staff of Death Curse ay tila nagpapalakas ng kapangyarihan ng Eye Bloodline technique ni Winford. Ang Skyfeather Island Lord ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Nararamdaman niya ang kanyang buhay, kapangyarihan, at kaluluwa na nalalanta bago ang death intent. Bukod dito, ang mabigat na curse power ng Staff of Death Curse ay patuloy na nakapasok sa kanyang katawan, na binabawasan ang kanyang kakayahang makabawi at lumaban. Paano ito magiging ganito kalakas? Ang banal na sandata ba na ito ay isang pinakamataas na kalidad na banal na sandata? Tinitigan ng Skyfeather Island Lord ang Staff of Death Curse, puno ng takot ang kanyang puso. Ang mga banal na sandata ay nahahati sa mababang kalidad, karaniwang kalidad, mataas na kalidad, at pinakamataas na kalidad. Ang karamihan sa mga True God na mababa ang ranggo ay gumamit ng mababang kalidad na mga banal na armas. Ang rank 4 hanggang rank 6 True Gods ay gumamit ng average na kalidad na mga divine weapon, at ang Ancient Gods ay gumamit ng mataas na kalidad na divine weapons. Ang pinakamataas na kalidad ng mga banal na sandata ay nabalitaan na ginagamit lamang ng mga Lord. Si Winford ay isang quasi-god lamang, ngunit ang banal na sandata na ginamit niya ay nakapagpalabas ng gayong malalakas na pag-atake. Nangangahulugan ito na maaari lamang itong maging isang pinakamataas na kalidad na armas. Ang pinakamataas na kalidad ng mga banal na sandata ay ang mga banal na sandata ng mga Panginoon ng Diyos. Gayunpaman, ang isa ay hawak sa mga kamay ng isang mahinang quasi-Diyos. Swish! Isang clone ang biglang lumitaw sa likod ng Skyfeather Island Lord. Swish! Agad na sinisingil ng clone ng Skyfeather Island Lord sina Francis at Winford. Kung maaari lang niyang guluhin ang isang miyembro ng pares, ang Skyfeather Island Lord ay makakatakas pa rin ng buhay. Kung siya ay namatay sa dalawang quasi-gods, siya ay mamamatay na may walang hanggang pagsisisi. Sa pag-iisip mula kay Francis, lumabas ang maliit na paws ang magnanakaw mula sa space-time robe. Ngiyaw! Ang gintong dragon snake na latigo ng maliit na magnanakaw na pusa ay humampas sa clone ng Skyfeather Island Lord. Pumutok! Ang Skyfeather Island Lord ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Sa isang iglap, nagsimulang magtipon ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang clone. Ay hindi. Nagulat ang mukha ni Francis. Ang clone ng Skyfeather Island Lord ay may lakas ng pinakamataas na rank 2 True God. Kung magpapasabog ito sa sarili, kahit isang rank 3 True God ay mapalad na mabuhay. Swish! Sa pag-flutter ng robe, tumakas ang team ni Francis papunta sa space-time robe dimension. Swish! Pagkaraan ng isang saglit, muling lumitaw si Francis. Room. Ang mundo ay madilim at madilim, na sinalanta ng isang napakalamig na kapangyarihan na pumutol sa buto. Ang sandali ng aktwal na pagsabog ay may pinakamalaking kapangyarihan. Gamit ang Sacred Lightning Body, maaaring baliwalain ni Francis ang matagal na epekto ng pagsabog. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tumingin sa isang tiyak na direksyon. Bees. Lumitaw ang malalakas na ripples ng space-time intent sa paligid ng space-time robe. Instant movement. Sa isang mabilis na paglukso, nawala si Francis sa hangin.
Ilang daang libo li ang layo, lumipad sa himpapawid ang naputol at mahinang Skyfeather Island Lord. Matapos makalaya sa pinagsamang pagpigil nina Francis at Winford, agad siyang gumamit ng spatial technique para tumakas. Bagamat mas mababa ito sa instant movement, nagtataglay pa rin ito ng kamangha-manghang bilis. Isang pinakamataas na kalidad na banal na sandata. Kahit na hindi ko ito makuha, kayong lahat ay mapapahamak pa rin. Napuno ng puot ang mukha ng Skyfeather Island Lord. Sa sandaling ipahayag niya ang pagkakaroon ng isang pinakamataas na kalidad na banal na sandata sa mundo, hindi mabilang na mga eksperto sa sinaunang Diyos ang mahuhulog kay Francis sa galit na galit upang makuha ito para sa kanilang sarili. Biglang naramdaman ng Skyfeather Island Lord ang isang malakas na spatial ripple mula sa kanyang likuran. Biglang tumalon si Francis sa ere. Ang bilis niyang nahuli. Natigilan ang Skyfeather Island Lord. Wala siyang ideya na ang space-time robe ni Francis ay maaaring tumaas ang distansya na maaaring ilakbay ng instant movement. Bilang karagdagan, maaaring bawasan ng space-time robe ang interval time ng paggamit ng instant movement at pataasin ang katatagan nito. Hindi ka makakatakas. Pinipi ni Francis ang mga pakpak ng kidlat sa kanyang likod. Breroom. Sa isang nakakabinging kulog, agad na naabutan ni Francis ang Skyfeather Island Lord. Malamig na flash. Sa hitsura ng pagkabigla, ginamit kaagad ng Skyfeather Island Lord ang kanyang spatial escape technique na naging isang sinag ng nagyayelong liwanag. Haha, kapag hinabol ko, hindi ka makakatakas. Ngumisi si Francis. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit ni Francis ang instant movement para makahabol sa Skyfeather Island Lord. Kahit mahuli mo ako, hindi mo ako mapapatay. Hindi pinansin ng Skyfeather Island Lord si Francis at nagpatuloy sa pagtakas. Ang instant movement ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya, at hindi ito magagamit ni Francis magpakailanman. Bilang karagdagan, ang robe na ginagamit ni Francis ay isa lamang supplementary type na divine weapon, at si Francis ay walang cultivation na gumawa ng mga pag-atake na maaaring magbanta sa kanya. Batay sa mga haka-haka ng Skyfeather Island Lord, ang lalaking iyon na may napakaitim na staff ay hindi lumitaw dahil ang pinakamataas na kalidad na banal na sandata ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya upang magamit o may mga side effects na naging dahilan upang hindi magamit ng paulit-ulit. Kaya, ang Skyfeather Island Lord ay may napakalaking pagkakataon na mabuhay. Ganun ba? Sabi ni Francis sa tono ng pagtatanong habang nagsimulang gumana ang kanyang kaliwang mata. Swish! Ang hindi mabilang na puting arko ng kidlat ay nagsimulang kumalusko sa kaliwang mata ni Francis, at ang destruction intent na maaaring magwasak ng mga kaluluwa, na sinamahan ng malalakas na ripples ng soul, ay nagsimulang umusbong. Alab ng kidlat ng tribulation ay kakrak. Isang kulubot na apoy ng tribulation lightning ang sumabog sa ulo ng Skyfeather Island Lord. Kahit na ang kaluluwa ni Francis ay masyadong mahina para sa kanyang soul eye bloodline techniques para saktan ng Island Lord, ang pinsalang dulot ng Tribulation Lightning Eye Flame ay nakadepende sa bilang ng mga simbolo ng Tribulation Lightning. Kung mas maraming pinsala ang ay dudulot sa kaluluwa. Nanlamig ang katawan ng Skyfeather Island Lord habang siya ay sumisigaw. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang kaluluwa sa isang impyerno ng Tribulation Lightning, sunod-sunod na bolt na humahampas dito. Pagkatapos gamitin ang Tribulation Lightning Eye Flame, ang kaliwang mata ni Francis ay nagpatuloy sa pag-ikot. Bees! Unti-unting lumitaw ang isang whirlpool sa ibabaw ng kaliwang mata. Tahimik, lumitaw ang isang vortex ng eye intent sa dibdib ng Skyfeather Island Lord. Isang nakabulag na puting talim ng kidlat ang bumaril mula sa puyo ng tubig na ito. Ito ay mas matangkad kaysa sa isang lalaki at naglabas ng kakilakilabot na enerhiya ng isang lightning tribulation. Swoosh! Ang napakalaking talim ng kidlat ay dumiretso sa katawan ng Skyfeather Island Lord, na malinis na hiniwa siya sa dalawa. Tribulation Lightning Eye Slash. Ipinikit ni Francis ang kaliwang mata. Ginamit ng Tribulation Lightning Eye Slash ang condensed energy ng Tribulation Lightning, kaya napakalakas nito. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay iba sa Tribulation Lightning Eye Flame dahil dito, kahit na maaari pa itong makapinsala sa kaluluwa, ito ay higit pa sa isang pisikal na pag-atake. Swish! Kaway ng robe, lumitaw si Winford.
Ang paulit-ulit na paggamit ng divine weapon na uri ng kamatayan ay labis na nakakapagod kay Winfred at nabaluktot din ang kanyang personalidad. Gayunpaman, upang masiguro na ang Skyfeather Island Lord ay nullify, kailangan ni Francis na hiramin ang kapangyarihan ng Staff of Death Curse ni Winfred. Black Hole of Death. Inactivate ni Winfred ang Staff of Death Curse. Thwish. Ang mata ng kamatayan ay umalingaw-ngaw sa mata ng Staff of Death Curse at bumaril ng isang itim na ambon na kumukulo na may masamang aura ng kamatayan at sumpa. Whoosh! Ang itim na ambon ay nakakabit sa kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Boom! Agad na sinimulan ng Black Hole of Death ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Ang pisikal na katawan ng Skyfeather Island Lord ay pinutol ni Francis sa dalawa, kaya ang kaluluwa na lang ang natitira sa kanya. Para sa kadahilanang ito, ang kapangyarihan ng Black Hole of Death ay ganap na nakatuon sa kaluluwa. Boom! Ang kaluluwa ng Skyfeather Island Lord ay mabilis na hinigop. Ang mas mahina ang kaluluwa ay naging mas mababa, ito ay maaaring magpumiglas. Hindi ako payag. Paus na sigaw ng kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Sa huli, ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hinigop ng Black Hole of Death. Ang Skyfeather Island Lord ay patay na. Talagang napakalaking abala ang lubusang pumatay ng isang tunay na Diyos na mas malakas kaysa sa sarili niya, napabuntong hininga si Francis. Malaki ang utang na loob niya sa gawaing ito ng pagpatay sa Skyfeather Island Lord sa dalawang banal na sandata. Gayunpaman, ang dalawang banal na sandata ay nasa hindi kumpletong kalagayan. Sina Francis at Winfred ay hindi pa rin kayang gamitin ang kanilang tunay na kapangyarihan. Bees. Lumitaw ang spatial ripple sa hangin, at tumalon si Francis sa kanila at nawala. Isang itim na dragon na ilang libong zang ang haba na nakapulupot sa kalangitan. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ng Black Destruction Serpent Dragon. Anong sinaunang lahi ito? Isang Black Serpent Dragon. Nakakatakot na bloodline. Nanginginig ang maraming tunay na Diyos sa ibaba, dahil ang pressure ng nakakatakot na bloodline na iyon ay naging halos imposible para sa kanila na i-activate ang sarili nilang bloodline. Si Francis at ang Skyfeather Island Lord ay matagal nang nawala, kaya ang True God na si Guatia ay nagrally ng ilan sa mga True Gods para sa isang counterattack. Sa huli, ang ilan sa mga tunay na Diyos ay sumang-ayon na labanan ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred. Sword of Piercing Metal, Ice Spear, Earth Hammer. Ginagamit ni Winfred ang Eye of Myriad Forms para gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan at maglunsad ng mga pag-atake mula sa bawat lokasyon. Isang ina po ng isa sa 8 Great God Eyes ang Eye of Myriad Forms. Ang mga tunay na Diyos na nakikibahagi sa ganting salakay na ito ay mapait na sumigaw sa pagkabigla at pagkabigo. Sa wakas ay natanto nila na minamaliit nila si Francis. Ang dalawang kaalyado ni Francis ay nagtataglay ng abnormal na lakas at hindi kapani-paniwalang mga bloodline. Tumakas. Nakita ng tunay na Diyos Guatia na ang kanyang panig ay hindi maganda at nagpa siya na talikuran ang mga tunay na Diyos na ito at tumakas ng mag-isa. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang spatial ripple sa tabi niya. Swish! Biglang lumabas si Francis sa kawalan. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Nag-circulate si Francis ng 5 elements divine power at nagpaputok ng isang palad ng 5 kulay na kidlat. Brerum. Ang palad ng kumakaluskos na kidlat ay parang isang napakalaking bundok ng kuryente na humahampas sa tunay na Diyos na si Guatia. Boom! Bang! Bumagsak! Ang tunay na Diyos na si Guatia ay namumula ng kidlat habang siya ay tinatangay ng hangin at nabasag sa lupa. Hiss! Ang natitirang mga tunay na Diyos ay nagyelo sa takot, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Isang suntok ang nasugatan ng husto sa True God Guatia, at ang lakas na ito ay galing kay Francis. Bukod dito, ang pagbabalik ni Francis ay nangangahulugan na ang mga bagay ay naging napakahirap para sa Skyfeather Island Lord. Master, bumalik ka na. Magalang na tumawag ang napakalaking itim na Serpent Dragon. Guro. Naramdaman ng mga tunay na Diyos na nanginginig ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Nasa ilalim sila ng impresyon na ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa sa mga kaibigan ni Francis. Hindi nila akalain na ito ay alipin ni Francis. Patayin ang lahat ng lumaban.
Deklare ni Francis sa malamig na tono. Oo. Ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred ay nagsimulang magtrabaho. Ang walang katapusang hiyawan ay yumanig sa puso ng isang tao. Sa huli, maging ang tunay na Diyos na si Guatia ay napatay sa harap ng mga tunay na Diyos. Senior Hanford, iligtas mo ako. Napilitan kaming palibutan ka sa lugar na ito. Ang mga nabubuhay na tunay na Diyos ay agad na nagsimulang humingi ng awa. Sa ngayon, ako ang Panginoon ng Skyfeather Island. Tinitigan ni Francis ang siyam na nakaligtas na rank 1 true God at nagpahayag. Oo. Mabilis na sumang-ayon ang mga tunay na Diyos. Sa kanilang isipan, nagsimula silang magtaka, pinatay nga ba ni Francis ang Skyfeather Island Lord? Hanford Senior. Tunay na Diyos Skyfire excited na tumawag. Ang True God Skyfire ay hindi kailanman naging ganito kasabik noon. Ang pagkuha kay Francis ay maaaring ang pinakamahusay na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Ibalik ang mga bagay na kabilang sa Blazing Fire Golden Ship Race, sabi ni Francis sa True God Skyfire. Bagamat ang True God Skyfire ay bahagi rin ng grupong nakapaligid kay Francis, ni minsan ay hindi pa niya aktwal na inatake si Francis. Oo. Ang True God Skyfire ay may pagtataka sa kanyang mukha. Ang natitirang mga tunay na Diyos ay tila may naalala. Sa pakikipaglaban para sa pagmamayari ng Exchange Spiritual Hall, malinaw na ang kinatawan ng Blazing Fire Golden Ship Race na si Francis, ang nanalo. Gayunpaman, ang mga tao ng Skyfeather Island Lord ay nakialam, na nagresulta sa pagtugis kay Francis. Bilang resulta, ang Exchange Spiritual Hall ay naging pagmamayari ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. 1211. Sa Skyfeather Island, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay kumilos ng malupit, mabilis na umuunlad at napagtanto ang kanilang umuunlad na mga ambisyon. Ang iba pang mga paksayon ay nababahala dito. Ngayon, parehong inalis ni Francis ang pangkat ng Skyfeather Island Lord at nagpa siya na harapin ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang tunay na Diyos ay lubos na natuwa nang marinig ito. Ang pinakamalakas na paksayon sa Skyfeather Island ay nawasak, at sa lalong madaling panahon, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi magiging mas mahusay. Sa sitwasyong ito, ang ibang mga paksayon ay makakakuha ng mas maraming mapagkukunan. True God Skyfire, umalis na tayo, walang pakialam na sabi ni Francis. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para walisin ang True God Skyfire at agad na umalis. Nagkalat din ang ibang mga eksperto sa tunay na Diyos. Halos kalahati ng mga tunay na Diyos ng Skyfeather Island ay namatay sa labanang ito, at ang mga natitira ay napakapalad na nakaligtas. Bukod pa rito, wala ni isa sa kanila ang napakalaya para ipaalam sa Blue-Eyed Ice Wolf Race kung ano ang mangyayari. Hindi nila matitiis ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng sama ng loob ni Francis kung gagawin nila. Nang maglaon sa araw na iyon, binisita ni na Francis at True God Skyfire ang Exchange Spiritual Hall sa ilalim ng kontrol ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Lahat ng miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, lumabas dito. Tumayo si Francis sa langit at umungol. Brer Room. Dumagundong at nanginig ang buong Exchange Spiritual Hall. Ang protection array ng Exchange Spiritual Hall ay kumikislap at kumurap na parang nasa bingit ng pagbagsak. Naramdaman ng mga bantay ng Exchange Spiritual Hall ang kapangyarihan ni Francis at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit sa kanilang pananaw, kung si Francis ay kumilos ng walang pakundangan sa Exchange Spiritual Hall na ito, hindi siya pababayaan ng mga eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Woo! Ilang agos ng enerhiya ang lumabas sa Exchange Spiritual Hall habang lumilipad palabas ang 5 eksperto. True God Skyfire, hindi ko akalain na napakatapang mong gumawa ng gulo sa paligid ng Exchange Spiritual Hall. Naiisip mo pa ba na ang iyong Blazing Fire Golden Ship Race ang nanalo sa laban para sa Exchange Spiritual Hall? Napangisi ang Demigod Elder na nangunguna sa grupo ng 5. Si Francis at True God Skyfire ay hindi pa nakakapasok sa Exchange Spiritual Hall, ngunit ang mga tao sa lahi ng Blue-Eyed Ice Wolf ay naglalabas na ng mga akusasyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na dahilan para umatake. Ito ay Francis.
Isa sa mga elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nakatitig kay Francis, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang siya ay sumisigaw sa alarma. Ang elder na ito ang nag-appraise at nag-auction ng mga item para kay Francis. Nang maglaon, nagpadala siya ng mga eksperto ng Blue-Eyed Ice Wolf Race para habulin at paslangin si Francis. Grand Elder, siya si Francis. Nakilala ng dalawa pang demigod si Francis at napasigaw din sa takot. Naging tagamasid sila sa laban para sa Exchange Spiritual Hall. Una niyang natalo si Bulan at pagkatapos ay natalo niya ang disipulo ng Skyfeather Island Lord, si Froilan. Ang mga eksenang ito ay nakaukit sa puso ng dalawang demigod na ito. Kahit nakalaunan, nakarinig pa sila ng balita na pinatay ni Francis ang True God Gili. Sa madaling salita, hindi maarak ang lakas ni Francis. Ang 5 demigods na tulad nila ay sadyang walang kapantay para sa kanya. Francis. Mabilis na kumalat ang pangalang Francis sa Exchange Spiritual Hall. Kahit na sinaktan ni Francis ang Skyfeather Island Lord, siya pa rin ang pinag-uusapan ng buong isla. Madali niyang natalo si Froilan at napatay pa ang True God Gili. Si Francis ay maaaring ituring na pinakamalakas na quasi-god genius ng Skyfeather Island. Francis. Ang Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may ekspresyon ng pagkagulat, at medyo pinagsisihan niya ang kanyang mga sinabi. Siya ay nag-iisa sa lahat ng oras na ito at walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Matapos lumabas mula sa kanyang pag-iisa, nakarinig lamang siya ng ilang chismis tungkol kay Francis. At saka, hindi ba sinabi ng True God expert ng kanyang lahi na si Francis ay nakakulong sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord? Halos 20 True Gods ang nagtipon, naglatag ng isang nakamamatay na hanay na pinamumunuan ng Skyfeather Island Lord. Kahit na ang isang rank 4 True God ay mapapahamak. Paano lumitaw si Francis dito ngayon? Pumunta ako dito para manggulo. Naniniwala ako na, sa kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall, dapat ako ang nanalo. Kaya, itong Exchange Spiritual Hall ay kabilang sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sinagot ni Francis ang tanong ng Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ngunit ngayon, wala ni isa sa 5 demigod ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ang nang-ahas na magsalita o kahit na direktang salubungin ang tingin ni Francis. Dapat kang patayin. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin sa isa sa kanila. Ang elder na ito ang nag-appraise at nag-auction ng mga item para kay Francis. Senior Hanford. Iligtas mo ako. Agad na napaluhod ang matanda. Mamatay. Ang soul intent ni Francis ay naging isang nakakatakot na kidlat na sawa na dumagundong patungo sa matanda. Brer Room. Ang iba pang 4 na demigods ay nadama na sila ay nakakaranas ng isang lightning tribulation na impyerno. Kumakaluskos ang kidlat sa kanilang paligid, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumalaw man lang ng kalamnan. Sigaw ng matanda habang ang kanyang kaluluwa ay napatay, at ang kanyang katawan ay nahulog sa lupa. Natahimik ang Exchange Spiritual Hall. Sa isang sulyap lang, isang demigod ang agad na napatay. Gaano kalakas si Francis? Ang 4 na natitirang demigod ay natakot sa kanilang talino. Kung target sila ni Francis, malamang na mapupunta sila tulad ng kanilang kasamahan. Senior Hanford, pakitahimik ang iyong galit. Hindi kami makakagawa ng desisyon sa puntong ito. Mangyaring pahintulutan kaming iulat ito sa Patriarch. Sabi ng Grand Elder sa nanginginig na boses. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may 2 True Gods. Ang isa ay isang rank 1 True God na napatay na sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Ang isa pa ay ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, isang rank 2 True God. Bilasan mo siya at lumabas. Malamig na pahayag ni Francis. Oo. Nanginginig na tumango ang Grand Elder. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa kanila. Maaari lamang nilang ipaubaya ito sa Patriarch. True God Skyfire, pumasok muna tayo, diretsyong sabi ni Francis. Ang base ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay medyo malayo sa Exchange Spiritual Hall na ito. Si Francis ay natural na hindi maghihintay sa labas. Swoosh swoosh. Si Francis at True God Skyfire ay pumasok sa St. Pearl Tower.
Sa isang iglap, lahat ng mga ekspertong kumakain doon ay tumayo at umalis. Pagkatapos ng lahat, napatay ni Francis ang isang demigod sa isang sulyap na nangangahulugan na maaari niyang patayin ang mga tambak ng mga ordinaryong eksperto sa Mystic Light Realm na tulad nila. Si Francis at True God Skyfire na lang ang natitira sa St. Pearl Tower. Mga bisita, ano ang gusto ninyong i-order? Isang waiter ang kinakabahang lumapit sa mesa ni Francis. Ihain ang ilan sa iyong pinakamasarap na delicacy, at magdala ng isang garapon ng Heavenly Spring Pearl Wine, diretsyong sabi ni Francis. Pumunta siya rito para kumain, kaya natural na dapat niyang tamasahin ang pinakamahusay na maya-alok. Okay. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Agad namang umalis ang waiter. Hindi nagtagal ay nakahain na ang alak at pagkain. Ngiyaw! Naamoy ng munting pos ang magnanakaw ang bango at agad na lumabas. Pagkatapos ng lahat, mayroon pang ang masarap na alak sa pagkakataong ito. Francis, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Mabilis na sinabi ng True God Skyfire. Alam ng mga True God na nasa teritoryo ng Skyfeather Island Lord ang tunay na kapangyarihan ni Francis, ngunit ngayon, tinutulungan ni Francis ang Blazing Fire Golden Ship Race na alagaan ang isang maliit na bagay na tulad nito. Wala nang sinabi si Francis at nagsimulang tamasahin ang mga pagkaing inihanda sa kanyang harapan. Pagkalipas ng ilang araw, ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay dumating sa isang balisang gulat. Patriarch. Ang Grand Elder ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay may kumislap sa kanyang mga mata. Si Francis at ang Skyfeather Island Lord ay nagkaroon ng alitan, kaya ang Skyfeather Island Lord ay tiyak na hindi pakakawalan si Francis. Kumpiyansa ang Grand Elder na nakipag-ugnayan ang Patriarch sa mga tao ng Skyfeather Island Lord bago dumating. Wala siyang ideya na napatay na ni Francis ang Skyfeather Island Lord. Wala sa mga eksperto sa Exchange Spiritual Hall ang umalis, dahil lahat sila ay naghihintay sa paligid upang makita ang palabas. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyari kung paano nila inaasahan. Ang unang bagay na ginawa ng Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa pagpasok sa St. Pearl Tower ay lumuhad sa magkabilang tuhod. Thud! Isang rank 2 True God ang agad na lumuhad sa harap ni Francis. Senior Hanford, ang problema noon ay ang pagkakamali ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Ang aking lahi ay handang ibigay ang Exchange Spiritual Hall at maging vassal ni Senior Hanford na maglilingkod kay Senior Hanford sa natitirang oras. Ang Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf na nakiusap. Sa sandaling natanggap niya ang mensahe ng Grand Elder, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa Skyfeather Island Lord, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang pagtatangka. Sa huli, nalaman niya mula sa mga tunay na Diyos ng ibang paksayon na pinawi ni Francis ang buong paksayon ng Skyfeather Island Lord. Ito. Anong nangyayari? Natigilan ang mga nanunood sa Exchange Spiritual Hall. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay isa sa 5 pinakamalakas na 4-star factions ng Skyfeather Island. Ngunit ngayon, ang rank 2 True God Patriarch ng lahi ay nakaluhod sa harap ni Francis at inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Tiyak na hindi ko kailangan ng mga taong tulad mo sa tabi ko. Malamig na tugon ni Francis. Nang si Francis ay nanalo ng patas laban kay Bulan, inakusahan ng Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch si Francis ng paggamit ng mga kasuklam-suklam na pandaraya at sinuhulan pa ang True God Gili sa pakikitungo kay Francis. Swish! Sa isang alo ng manggas ni Francis, lumitaw si Winford. Black Hole of Death. Ginamit ni Winford ang Eye of Death kasama ang Staff of Death Curse para ishoot ang isang ulap ng itim na ambon. Bago pa man tuluyang bumaba ang itim na ambon, ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch ay tila napagtanto na siya ay mamamatay. Boom! Ang itim na ambon ay nabuo sa Black Hole of Death at nagsimulang sumipsop sa katawan ng Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch. Ang kanyang antas ng lakas ay sadyang hindi kayang labanan ang pinagsamang kapangyarihan ng Eye of Death at ng Staff of Death Curse. Sa ilang sandali, ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch ay walang iba kundi isang tumpok ng alikabok. Ang Exchange Spiritual Hall ay napakatahimik, lahat ay nanlamig sa lupa sa hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang rank 2 True God Patriarch ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay agad na nilipol ng walang kaunting pagtutol.
Patawarin mo ako. Ang mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay lumuhod lahat sa sahig, nanginginig at nanginginig ang kanilang mga katawan. Patay na ang iyong patriarch. Hindi ko na ipagpatuloy ang sama ng loob na ito, walang pakialam na sabi ni Francis. Malapit nang umalis si Francis sa Skyfeather Island. Hindi niya magagarantiya na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay aatake sa Blazing Fire Golden Ship Race kapag siya ay nawala. Kaya, kailangan ni Francis na pahinay ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Maaari niyang patayin ang karamihan sa mga eksperto sa mas mataas na antas ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, o kaya niyang patayin ang kanilang patriarch. Upang maiwasan ang massacre, pinili ni Francis na pumatay lamang ng isang tao. Swish! Nang matapos ang gawaing ito, kinuha ni Francis si Winfred at umalis. Pagkaalis niya, mabilis na kumalat ang balita na pinatay niya ang Blue-Eyed Ice Wolf Patriarch. Sa loob lamang ng 10 araw, nalaman na ito sa buong Skyfeather Island. Hindi nagtagal, isang piraso ng mas pasabog na balita ang nagsimulang kumalat. Binunot at inalis ni Francis ang pangkat ng Skyfeather Island Lord. Kung hindi para sa unang piraso ng balita, maaaring pinagdudahan ng mga tao ang isang ito. Gayunpaman, ang katotohanan na si Francis ay patuloy na namuhay ng ligtas at walang hadlang sa Skyfeather Island ay sapat na patunay na ang paksayo ng Skyfeather Island Lord ay nawasak na ni Francis. Mula sa puntong ito, si Francis ang pinakamalakas na eksperto sa Skyfeather Island. Pagkatapos, lumipat ang Blazing Fire Golden Ship Race sa dating teritoryo ng Skyfeather Island Lord at nagsimulang manirahan. Pagkatapos ng lahat, mayroong mababang kalidad na God Crystal Vein sa ilalim ng teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Ang isang solong kristal na ugat ay sapat na upang baguhin ang hinaharap ng isang buong lahi. Aalis na ako. Tumayo si Francis sa teleportation array, unti-unting nawawala ang kanyang figure. Ang upper echelon ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nakatayo sa paligid ng platform, pati na rin ang Green Jade Ship Race. Kuya Francis, kailangan mong bumalik at bisitahin kami. Ang young master ng Green Jade Ship Race, si Jordan, ay excited na tumawag. Tinapik ni Lydia si Jordan sa ulo, ang kanyang mga mata ay umaambon habang pinagmamasdan si Francis na umalis na may halong pakiramdam sa kanyang puso. Swish! Sa susunod na sandali, ang katawan ni Francis ay tuluyang nawala sa sinaunang teleportation array. 12-12. Ang Blue Ocean Bay ay isang rehiyon sa ilalim ng kontrol ng Golden Jade Race. Ang bay ay tahanan ng halos 10 isla na may iba't ibang laki, kasama ang Skyfeather Island na isa sa mga ito. Sa araw na ito, ang teleportation array na kabilang sa isang 4-star faction ng Blue Ocean Bay ay biglang nagsimulang kumislap ng puting liwanag. Nang mawala ang liwanag, lumitaw ang isang lalaking gininto ang buhok. Ang sinaunang teleportation array na ito ay may 2 green armored guardian na may demigod na antas ng cultivation. Sila ay hindi lamang mga tagapag-alaga bagaman. Naunawaan din nila ang sining ng mga array at responsable sa pag-activate ng array. Ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Ang isa sa mga guard na nakasuot ng berde ay sumulyap kay Francis at tumahol. Ako ay isang subordinate ng Skyfeather Island Lord. Sabi ni Francis. Ang Blue Ocean Bay ay ang teritoryo ng Golden Jade Race, at pinatay ni Francis si Froilan, sinaktan ng quasi-god Luke, at nakipaglaban at pumatay din sa mga true gods ng Golden Jade Race. Bukod dito, nang lumitaw ang mga kayamanan ng transparent na palasyo, inutusan ni Francis ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon na magnakaw ng mga kayamanan mula sa mga kamay ng Golden Jade Race. Masasabi ng isang tao na ang Golden Jade Race ngayon ay galit na galit kay Francis. Ang Golden Jade Race ay malamang na hindi maisip na si Francis ay nasa loob na ng kanilang teritoryo. Swish! Naglabas si Francis ng gintong token. Nakuha ni Francis ang token na ito mula sa interspatial dimension na pagmamayari ng 3 magkakapatid na Skyfeather Island Lord. Ang token na ito ay kumakatawan sa Skyfeather Island at maaaring gamitin sa buong Blue Ocean Bay. Matapos ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, naghanda si Francis na umalis. Tumigil ka. Kasalukuyan kang nasa Iron Ghost Gate ng Asher Vault Island.
Kailangang umalis ng 20 mababang kalidad na God Crystals. Pinigilan ng Green Armored Guard si Francis. Bahagyang nagulat si Francis. Ang presyo ng 20 mababang kalidad na God Crystals ay hindi masyadong mura o masyadong mahal para sa isang demigod. Ngunit kung ito ay isang late-stage na Mystic Light Realm Cultivator na na-teleport, hindi sila kailanman makakapagbayad ng 20 mababang kalidad na God Crystals. Kaya, hinala ni Francis na walang ganoong tuntunin. Ginagamit ng mga taong ito ang kanilang lakas at suporta ng kanilang paksayon para aibuli ang mahihina. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay puno ng ganitong uri ng pambubuli at pagkakakitaan. Scram! Napasimangot si Francis habang naglalabas siya ng kamangha-manghang kapangyarihan ng kidlat. Boom! Hiss! Ang paligid ni Francis ay naging isang domain ng 5 kulay na kidlat na tinamaan ng nakakatakot na kapangyarihan ng Sacred Lightning. Pumalakpak. Sa isang iglap, napilitang lumuhad sa lupa ang 2 gwardya na nakasuot ng berde. Siyempre, hindi pinalabis ni Francis. Gusto lang niyang takutin ang mag-asawang ito. Magandang sir, pakitahimik ang iyong galit. May mga mata kami ngunit bulag. Walang ganitong panuntunan ang Iron Ghost Gate. Agad namang umamin ang 2 gwardya na nakasuot ng berde. Sa maikling sandaling iyon, masasabi nila na ang lakas ni Francis ay hindi bababa sa isang rank 1 quasi-god. Ang isang rank 1 quasi-god ay isang quasi-god na may lakas ng isang rank 1 true god. Ngunit ang pagiging isang quasi-god ay maaari ding ituring na isang simbolo ng karangalan, at isang rank 1 quasi-god ay may mas mataas na katayuan kaysa sa isang rank 1 true god. Bukod dito, kung mas mataas ang ranggo ng quasi-god, mas maluwalhati at nakasisilaw sila. Halimbawa, ang quasi-god Heaven Swallower ng Heaven Devouring Sacred Land ay isang rank 4 quasi-god. Maaari siyang direktang makapasok sa Heaven Devouring Sacred Land bilang isang rank 4 True God, at ang pinakamababang level na maaabot niya sa hinaharap ay ang rank 9 Ancient God. Sa kabilang banda, ang ilang rank 4 True Gods ay hindi man lang maabot ang rank ng Ancient God. Inalis ni Francis ang kanyang panggigipit at umalis. Hindi alam ng Golden Jade Race na nasa Blue Ocean Bay ako, kaya hindi masyadong mahigpit ang inspection. Napaisip si Francis sa kanyang sarili. Kung alam ng Golden Jade Race na si Francis ay nasa paligid ng Blue Ocean Bay, tiyak na maglalabas ito ng wanted notice. Kung iyon ang kaso, sa sandaling lumitaw si Francis sa lugar na ito, mapapalibutan na siya ng paksayon sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi lang ang Golden Jade Race ang gustong pumatay kay Francis. Ang mga paksayon ng Gulong Zone, Yangling Zone, at Tianyan Zone ay pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension, at si Francis ay nakatagpo ng ilang paksayon mula sa Gulong Zone. Hanggat makakalabas ako sa Gulong Zone, ligtas ako. Kahit na ito ay totoo, ang Gulong Zone ay ganap na napakalaki. Mayroong hindi bababa sa 34.5 star na kapangyarihan na kumokontrol sa mga rehiyon tulad ng Blue Ocean Bay sa Gulong Zone. Mula dito, madaling maisip kung gaano kaliit ang Skyfeather Island. Ang isang 4-star faction na tulad ng Skyfeather Island Lords ay may control sa isang small-scale teleportation array. Dapat kontrolin ng 4.5-star faction ang isang large-scale teleportation array na maaaring maglakbay ng mas malayo. Tinipon ni Francis ang lahat ng impormasyong ito bago umalis. Nangangahulugan ito na, kung nasa isip ni Francis ang kaligtasan, maaari niyang gamitin ang maliliit na teleportation array ng mga 4-star faction. Ngunit kung gusto niyang umalis sa Gulong Zone sa lalong madaling panahon, kailangan niyang gamitin ang malalaking teleportation array ng 4.5 bituin na paksayon, o kahit 5-star na paksayon. Makakatipid siya ng 5 beses na mas maraming oras, marahil ay higit pa. Sa isang banda, napakaraming paksayon ang nasaktan ni Francis at kailangang maging maingat. Sa kabilang banda, si Francis ay walang pagkakakilanlan upang gamitin ang mga teleportation array sa unang lugar. Katulad ngayon. Kahit na nag-teleport lang si Francis mula sa Skyfeather Island patungo sa isa pang malaking isla, hinihiling ng mga bantay ng hanay na ipakita niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi naging ganoon kadali para kay Francis na umalis. Pag-iisipan ko ito sa sandaling umalis ako sa Blue Ocean Bay.
Magagamit lang ang Skyfeather Island token sa Blue Ocean Bay, kaya maiisip ni Francis ang problemang ito kapag umalis na siya sa rehiyong ito. Makalipas ang 10 araw, tumayo si Francis sa isang teleportation array sa loob ng isang sinaunang tore. Aalis na ako sa Blue Ocean Bay, bulong ni Francis. Kapag ginamit niya ang teleportation array na ito, si Francis ay lampas na sa teritoryo ng mga paksayo ng Blue Ocean Bay. Sa sandaling ito, isang teleportation array sa tabi ni Francis ang kumikislap na may puting liwanag. Swish! 3 figure ang lumitaw sa loob nito. Ang dalawa ay mga kabataang nakadamit ng seda at ang isa ay isang matanda na may gintong damit. Ikaw kasi. Ang isa sa mga kabataan ay tumingin kay Francis sa matinding gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagkabigla ay napalitan ng galit, at ang mga mata ng kabataan ay nagsimulang mag-init na may layuning pumatay. Ang taong ito ay quasi-godlock. Siyempre, si Francis ay natulala din sandali. Hindi niya akalain na makakatakas siya sa quasi-godlock nang malapit na siyang umalis sa Blue Ocean Bay. Gayunpaman, sa oras na dumating si quasi-godlock, na i-teleport na si Francis. Quasi-godlock, anong problema? Tanong ng ibang kabataan, na may matingkad na mukha at malusog na kutis. Ang taong iyon ay isang taong patuloy na nagtatarget sa Golden Jade Ray sa Wild Ancient Secret Dimension, kahit na ninakaw ang aming mga mapagkukunan. Ipinaliwanag ni quasi-god Francis ang mga krimen ni Francis. Sa huli, ang ani ng Golden Jade Rays mula sa Wild Ancient Secret Dimension ay hindi kasiya siya kumpara sa iba pang mga paksayon. Ang tunay na Diyos na si Tianhua ay personal pangang siniraan siya sa bagay na ito. Nagpasya lang ang Golden Jade Rays na atakihin si Francis dahil sa pag-udyok ni quasi-godlock, ngunit natalo sila ng 2 rank 3 True Gods. Nang maglaon, ang maliit na grupo ni Francis ay partikular na nakatarget sa Golden Jade Rays. Pagkatapos niya, hindi natin siya mabitawan. Agad na sabi ni quasi-godlock. Tumungo silang 3 sa teleportation array na kakaalis lang ni Francis. Sino lang ang taong ito? Bakit siya nasa teritoryo ng ating Golden Jade Rays? Naguguluhang tanong ng mukhang malusog na kabataan. Batay sa sinabi ni quasi-godlock, si Francis ay isang kaaway ng buong Golden Jade Race. Hindi ba kakaiba para sa ganitong uri ng tao na lumitaw sa teritoryo ng Golden Jade Race? Kailangang matanto ng isa na, sa buong Blue Ocean Bay, tanging ang Golden Jade Race lang ang may kakayahang kumonekta sa Wild Ancient Secret Dimension. Ito. Natigilan ang ekspresyon ni quasi-godlock. Bakit lumitaw si Francis sa teritoryo ng Golden Jade Race? Ang kanyang isip ay nasa ganap na kaguluhan nang makita niya si Francis, kaya siya ay ganap na nakaligtaan ang puntong ito. Malalaman natin kapag nahuli natin siya. Bukod dito, marami siyang kayamanan sa kanyang katauhan. At sa lakas ng True God Earthsea, madali natin siyang maaagaw. Lumingon si quasi-godlock sa matanda habang nagsasalita ito. Oh! Ang matanda ay hindi masyadong nagmamalasakit dahil ang kalaban ay isa lamang quasi-god. Ngunit napakalinaw ng mga salita ni quasi-godlock kung sasali lang siya ay mabibihag nila ang batang iyon. Ang tunay na Diyos Earthsea ay medyo namangha nang marinig ito. Bilisan mo at i-activate ang teleportation array. Sumigaw si quasi-godlock sa malapit na gwardya. Oo. Ang guard ay agad na nagpasok ng ilang mababang kalidad na God Crystal at nagsimulang i-activate ang array. Ang 3 nauna sa kanya ay miyembro ng Golden Jade Race, mga pinuno ng Blue Ocean Bay, kaya hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabeya. Swish! Ang 3 miyembro ng Golden Jade Race ay na-teleport palayo sa pagtugis kay Francis. Ang trio ay lumitaw sa isa pang sinaunang teleportation array. Agad na lumipad ang 3 sa langit, ngunit wala silang makitang palatandaan ni Francis. Mabilis siyang tumakbo. Malamig na bamulong si quasi-godlock. Saan pumunta ang lalaking may gininto ang buhok na kalalabas lang dito? Tinanong ni quasi-godlock ang guard sa tabi ng array. Ang silangan. Sa sandaling magsalita ang gwardya, ang tunay na Diyos Earthsea at ang 2 kabataan ay bumaril patungo sa abot tanaw sa isang sinag na madilim na gintong liwanag.
Matapos lumipad ng medyo malayo, tumigil ang True God Earthsea. I don't sense any ripples of power. Mukhang hindi tama ang direksyon. Bahagyang kumunat ang noo ni True God Earthsea. Kung si Francis ay tumatakas, tiyak na gagamit siya ng ilang makapangyarihang pamamaraan ng paglipad. Ang pamamaraan na ito ay tiyak na mag-iiwan ng mga bakas ng enerhiya sa hangin. Gayunpaman, walang napansin ang True God Earthsea na kakaiba habang lumilipad sila. Pero siguradong hindi sila DA ng gwardya na iyon. Hindi ako makapaniwala na hinayaan natin siyang makatakas. Naikuyom ni Quasi-Godlock ang kanyang mga kamao at sumigaw sa pagkadismaya. Dapat tayong magpatuloy sa ating paglalakbay. Hindi tayo lumabas upang maglaro. Sinabi ng Rank 5 True God kay Quasi-Godlock at sa iba pang kabataan. Manam. Tumango ang dalawang binata, bahagyang nagbabago ang kanilang mga ekspresyon. Lumabas sila sa oras na ito para sa isang misyon. Whoosh! 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 Agad namang umalis ang tatlo. Matagal pagkatapos nilang mawala, lumitaw ang isang mabigat na spatial blur sa lugar. Swish! Dahan daw ang lumabas si Francis mula sa kawalan. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo ako ng Quasi-Godlock. Napabuntong hininga si Francis. Para makaharap si Quasi-Godlock ng lahat ng tao nang malapit na siyang umalis sa teritoryo ng Golden Jade Race, talagang kakilakilabot ang kanyang kapalaran. Kung hindi niya alam ang instant movement at may kapangyarihan ng space-time robe, baka nahuli na talaga siya ng Golden Jade Race. Swish! Inilagay ni Francis ang space-time robe sa kanyang interspatial dimension. Ang kalidad ng space-time robe ay maihahambing sa Staff of Death Curse. Kapwa sila ay may pinakamataas na kalidad ng mga banal na sandata, at kung sila ay ipagmamalaki sa labas ng mundo, maaari siyang magdala ng isa pang sakuna sa kanyang ulo. Kaya ko lang magpalit ng direksyon. Nagpa siya si Francis na baguhin ang kanyang ruta. Matapos lumipad ng ilang buwan, dumating si Francis sa isang lugar na inookupahan ng isang 4-star power. Kung walang sapat na lakas, talagang mahirap sumulong kahit isang hakbang. Bulalas ni Francis. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay minsang nagsabi sa kanya na, kung gusto niyang hanapin si Angelica, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ngayon, lubos na naniwala si Francis sa mga salitang ito. Kahit na sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, napakahirap ni Francis na tumawid sa mga zone, kaya hindi na kailangang banggitin pa siya noong siya ay isang late-stage na Mystic Light Realm expert. Gamit ang teleportation array ng 4-star faction na ito, nagpatuloy si Francis sa kanyang paglalakbay. Isang araw, lumitaw si Francis sa isang sinaunang gintong tore. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman ni Francis ang nanginginig sa langit na mga alon ng intent. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga nakakatakot na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Francis. Sa di kalayuan, natatanaw niya na ang abot tanaw ay nababalutan ng yelo, kidlat, hangin, at apoy. Ito ay isang faction war. Hulaan ni Francis. Ang mga digmaang pangkatin sa Ancient Desolate Realm of Gods ay iba sa mga digmaan sa Continent Zone. Kahit milyon-milyong li ang layo ng labanan, ramdam pa rin niya ang kakilakilabot na labanan na nagaganap. Whoosh! 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 Isang maliit na grupo ng mga sundalo na nilagyan ng brown na armor ang sumugod patungo sa paksayo na kalalabas lang ni Francis. Patayin lahat dito. Utos ng kapitan ng grupong ito. 12-13. Patayin lahat dito. Ang kapitan ng maliit na grupo ng mga sundalo ay walang kabuluhang utos. Mayroong 6 na lalaki sa pangkat na ito. Ang kapitan ay isang rank 3 True God habang ang iba ay rank 1 True Gods. Iniskan ni Francis ang pangkat kung saan siya na-teleport. Sa oras na ito, kakaunti lang ang rank 1 True Gods at kakaunting bilang ng mga demigod expert. Bilang karagdagan, mayroon ding mga matanda, mahina, at mahina na nasa ibaba ng Mystic Light Realm. Mukhang hindi ito isang ordinaryong digmaan sa pagitan ng 4 na bituin na paksayon. Ito ay dapat na isang digmaan sa pagitan ng 4 at kalahating bituin na paksayon. Hulaan ni Francis sa kanyang sarili.
Sa isang labanan sa pagitan ng mga pangkat na may 4 na bituin, ang isang maliit na koponan ay hindi maglalaman ng napakaraming eksperto sa tunay na Diyos. Bukod dito, ang laki ng labanan sa abot tanaw ay nagdudulot ng panginginig ng langit at pagyanig ng lupa. 20 hanggang 30 makapangyarihang True God ang malamang na nakikibahagi sa labanang iyon. Kung ito ay isang pangkat na 4.5 bituin, ang lugar na ito ay dapat na teritoryo ng Spirit Grass Gate. Matapos patayin ng 3 magkakapatid na Skyfeather Island Lord, nakakuha si Francis ng bagong mapa na nagbigay sa kanya ng kaunting pangunawa sa mga paksayon na nasa hangganan ng Blue Ocean Bay. Dahil ito ay isang digmaan sa pagitan ng 4.5 bituin na paksayon, ang 4 na bituin na paksayon na pinangangasiwaan ng mga 4.5 bituin na paksayon ay natural na kailangang makilahok din. Ang 4-star faction kung saan nag-teleport si Francis ay malamang na isa sa mga kalahok sa larangan ng digmaan, at ang mga eksperto nito ay malamang na ipinadala sa harapan. Swish! Isang sinaunang tansong kumpas ang lumitaw sa kamay ng kapitan ng grupo. Sinampal ng kapitan ng compass, na naging sanhi ng isang transparent na kurtina ng dilaw na liwanag na pumailang lang sa langit. Sa pag-abot sa isang tiyak na altitude, ang dilaw na kurtina ng liwanag ay nakakalat, sa kalaunan ay bumubuo ng mahinang dilaw na hadlang na ganap na bomb alot sa pangkat. Whoosh! 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 Pagkatapos, ang grupo ay sumugod sa pangkat at sinimulan ang pagpatay. Sulong! Patayin ang mga hamak na ito. Ang natitirang mga mandirigma na naiwan sa paksayon ay agad na kumawala, lahat sila ay walang takot sa harap ng kamatayan. Gayunpaman, hindi sila katugma sa grupong ito. Sa pamamagitan ng pagsingil pasulong, ipinapadala lamang nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Ha! Kinakain ng malakas ang mahina. Napabuntong hininga si Francis habang tahimik siyang umatras. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, at hindi rin ito isang bagay na maaari niyang alalahanin. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 4.5 bituin na paksayon, at maaaring mayroong isang sinaunang Diyos na namumuno sa labanang ito. May demigod pa dyan. Isang rank 1 True God sa grupo ang nasa sabik na tumawa at sumugod kay Francis. Sa digmaang ito, tinutukoy ng kill count ang mga reward ng isang tao. Para sa isang ranggo na isang tunay na Diyos, ang mga demigod ay ang pinakamagandang biktima. Isa lang akong tao na nagkataong gumamit ng teleportation array para pumunta rito. Hindi ako bahagi ng paksayon na ito, tumingin si Francis sa rank 1 True God at agad na nagpaliwanag. Hey, huwag mo na akong isipin na lokohin ako. Miyembro ka ng Spirit Grass Gate. Huminto sandali ang rank True God bago nagbigay ng masamang ngiti. Si Francis ay talagang lumabas sa malapit na teleportation array ngayon, at ang mga katangian ng kanyang katawan at aura ay nagpapahiwatig na hindi siya kabilang sa pangkat na ito. Ngunit siya ay isang demigod lamang. Ang pagpatay sa kanya ay magbibigay daan pa rin sa rank 1 True God na ito na idagdag sa kanyang kill count. Ang demigod na ito ay masisisi lamang sa kanyang mahinang kapalaran sa hindi pagtatanong sa sitwasyon at pag-teleport sa teritoryo ng Spirit Grass Gate. Patayin. Inihagis ng rank 1 True God ang kanyang halberd kay Francis. Roar. Isang napakalaking dark yellow na dragon ang hamarang sa araw habang sinisingil nito si Francis. Nakakabaliw. Nanlamig ang mukha ni Francis. Kahit na may pagkakataon na siya ay kabilang sa Spirit Grass Gate, ang tunay na Diyos na ito ay dapat na suriin muna ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang taong ito ay malinaw na walang pakialam kung saang paksayon kabilang si Francis at nagpas siyang pumatay muna. Ang napakalaking dragon ay tila malapit ng lumunin ng buo si Francis. Gayunpaman, iniabot ni Francis ang isang palad at bahagyang kinuyam ito. Brerum. 5 elements intent fused with the world, combined with Francis's intent to create an incredibly powerful power. Sa isang iglap, ang buong mundo ay tila nakatayo sa gilid ni Francis, ang napakalaking kapangyarihan nito ay namumuo sa isang nakikita at napakalaking palad na binubuo ng 5 kulay na humahawak sa imahe ng dilaw na dragon. Bang! Pinasabog ni Francis ang dilaw na dragon sa mga piraso. Ano? Ang rank 1 True God ay natigilan sa pagkatulala.
Ang kanyang atake ay madaling nawasak ng kanyang kalaban. Isang quasi-god, isang rank 2 quasi-god. Paano pa siya naging ganito kalakas? Ang isang rank 2 quasi-god sa isang 4.5 star na paksayon ay maituturing na isang walang katulad na henyo. Sabi ko kanina, dinadaanan ko lang. Malamig na sinabi ni Francis sa rank 1 true god. Tumalikod si Francis para umalis. Tumigil ka. May umuungal kay Francis. Isang brown armored figure ang sumugod kay Francis na may kahangahangang lakas. Ano ang ibig sabihin nito? Tinitigan ni Francis ang lalaking ito, ang ranggo na 3 tunay na Diyos na namumuno sa pangkat ng lumulusob na mga tunay na Diyos. Hindi pa kita nakita sa gitna ng rank 2 quasi-gods ng alinman sa mga nakapaligid na paksayon. Tinitigan ng rank 3 true god si Francis ng matalim at matalas na tingin. Hindi pa siya nakakita ng rank 2 quasi-god tulad ni Francis sa Spirit Grass Gate, o sa iba pang kalapit na pangkat ng 4.5 bituin. Hindi maisip na malawak ang mundo. Palaging may mas malakas na tao, palaging mas mataas na bundok, mataray na sagot ni Francis. Sumama ka sa akin. Kung hindi ka miyembro ng Spirit Grass Gate, papayagan ka ng Yellow Dragon Pavilion na umalis. Malamig na tumahol ang rank 3 true god. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Wala siya sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang pagkakakilanlan ay makakaligtas sa malapit na inspection. Bukod dito, tiwala si Francis na, hanggat determinado siyang hindi maging miyembro ng pangkat na 4.5 bituin, hindi siya ganoon kadaling bibitawan. Sundan mo ako. Nang makitang hindi sumagot si Francis, sumalakay ang rank 3 true god. Boom! Lumitaw ang mga dilaw na kaliskis sa kanyang buong katawan habang tinawag niya ang enerhiya ng Earth na magtaas ng Francis tulad ng isang matayog na bundok. Ang kakilakilabot na pressure na ito ay naging sanhi ng kalapit na rank 1 true god na samuka ng dugo at mabilis na bumalik. Dahil gusto mong lumaban tayo. Nawala ng pasensya si Francis. Ang maliit na team na ito ay mayroon lamang isang rank 3 true god, kaya wala itong magawa sa kanya. Natakot lang si Francis na, sa pamamagitan ng pagkakasala sa paksayon na ito, muli siyang malilihis. Ngunit kahit na hindi niya sinaktan ang mga ito, ang dalawang paksayon na ito ay nasa gitna ng digmaan, kaya't mahihirapan pa rin si Francis na gamitin ang kanilang teleportation arrays. Swish! Agad na tumangkad ang katawan ni Francis nang magsimulang kumaluskos ang 5 kulay na kidlat sa paligid niya. Pareho silang gumagamit ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, ngunit nang gamitin siya ni Francis, ang enerhiya ng mundo ay agad na nagsimulang magtipon sa paligid niya. Ito ay dahil ang 5 elements divine power ni Francis ay naglalaman ng 5 elements intent, na nagpapahintulot sa kanya na natural na makibagay sa langit at lupa. Mamatay. Nakita ng rank 3 true god na si Francis ay isa ring eksperto sa pagpapalakas ng katawan, isa na tila mas mataas pa kaysa sa kanya at agad siyang ngumisi. Ang dilaw na dragon ay lumalaban sa langit. Ang ranggo ng 3 tunay na Diyos ay sumuntok gamit ang 2 kamay, lumikha ng isang makalupang dilaw na dragon na may napakalaking sukat at mabagsik na ekspresyon, na tila halos nakikita. Sky-destroying sacred lightning palm. Inilibot ni Francis ang kanyang 5 elements divine power at pinalo gamit ang isang kamay, nagpaputok ng bundok ng 5 kulay na kidlat sa kanyang kalaban. Brerum. Ang bundok na ito ng 5 kulay na kidlat ay sumasabog ng mapangwasak na kapangyarihan. Sumabog ito sa dilaw na dragon at tinamaan ang rank 3 true god sa kanyang dibdib. Pumalakpak. Ang rank 3 true god ay umatras ng kalahating hakbang, hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Paano kaya ito? Ang ikatlong ranggo na tunay na Diyos sa pag-iisip ay tumawag sa alarma. Bagamat hindi siya umatake ng buong lakas, nakita niyang imposibleng maniwala na ang isang rank 2 quasi-god ay madaling sirain ang kanyang teknik. Siya kaya ay isang rank 3 quasi-god. Ang rank 3 quasi-gods ay walang katulad na mga henyo na ang pinakamataas na kapangyarihang 4 na bituin lamang ang maaaring taglayin. Paano maaaring lumitaw ang isa dito? Bilang karagdagan, kung ang taong ito ay isang rank 3 quasi-god, talagang hindi siya maaaring kabilang sa Spirit Grass Gate. Good sir?
I mean no offense. Talagang hindi ka miyembro ng Spirit Grassgate. Patawarin mo sana ang mahinang paningin ng isang ito. Ang rank 3 True God ay agad na humingi ng tawad kay Francis. Si Francis ay maaaring suportado ng isang peak 4-star faction, o marahil ng isang bagay na mas malakas pa. Sa kabilang banda, nasa likod lang niya ang Yellow Dragon Pavilion, isang medyo malakas na pangkat ng 4.5 bituin na napakalayo pa rin mula sa pagiging isang peak 4-star faction. Ito ay... Biglang itinoon ng rank 3 True God ang kanyang tingin sa lupa. Sa matinding sagupaan na iyon sa pagitan nila ni Francis, isang bahagi ng lupa ay na-flatted. Isang matibay na slab ng bato ang nahayag, ang mga rune ng isang array ay makikita sa ibabaw nito. Haha, dito ka pala nagtago. Nakatitig sa lupa ang rank 3 True God habang naglabas siya ng message token at nagpadala ng mensahe. Magandang sir, nagkamali ako sa pagbibintang sa iyo. Sa hinaharap, ang Yellow Dragon Pavilion ay tiyak na bibisita sa iyo upang humingi ng tawad. Sa kasalukuyan, ang aking Yellow Dragon Pavilion ay nakikipagdigma sa Spirit Grassgate. Kung si Good Sir ay walang ibang inaalala, dapat kang umalis ng mabilis hanggat maaari at huwag lumapit sa gyera na ito. Ngumiti ang rank 3 True God kay Francis at sinabi. Kung hindi niya sinasadyang matuklasan ang kanyang target sa pamamagitan ng pakikipaglaban niya kay Francis, hindi niya sinasadya ang pambihirang pagkakataong ito. Halata namang may sekretong kwarto ang nakatago sa ilalim ng lupa. Isang illusion array ang naset up sa paligid ng secret room na pumipigil sa divine sense at mga ordinaryong tool na matuklasan ito. Kung nahuli niya ang target, tatanggap siya ng malaking gantimpala. Ha! Isang matandang boses ang bumaantong hininga mula sa malalim na ilalim ng lupa. Kasunod ng pagbuntong hininga na ito, dalawang figure ang pumailang lang sa langit, na naglabas ng napakalaking kapangyarihan na kahit si Francis ay medyo nagulat. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng dark green na robe, ang napakalaking aura sa paligid niya na nagpapahiwatig na siya ay isang rank 4 True God. Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng berde, ang kanyang buhok ay malasutla na itim at ang kanyang balat ay maputi at malambot. Mayroon siyang isang pares ng malabughaw na berdeng mga mata na maliksi at puno ng sigla. Mula sa malayo, ang babaeng ito ay napapaligiran ng masiglang sigla ng kalikasan, na para bang siya ay isang prinsesa ng kagubatan. Ang batang babae ay biglang lumingon kay Francis, isang malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Bahagyang natigilan si Francis. Ang mukha ng babaeng ito ay isang likas na gawa ng malinis na kagandahan, gayunpaman, tila tinatanggal din nito ang anumang bastos na kaisipan mula sa mga tumitingin dito. Sa partikular, nang tumingin si Francis sa kanyang mga mata, agad siyang nakaramdam ng kapayapaan. Sinulyapan ng berdeng nakasuot na elder si Francis, ang kanyang mga mata ay may patong na nagyayelong layunin. Kung si Francis ay hindi lumabas ng wala sa oras at nakipag-away sa rank 3 True God, maaaring naiwasan nilang matuklasan at nakahanap ng pagkakataong makatakas. Tila may naintindihan si Francis. Ang maliit na pangkat na ito ay naging napakabagsik at ayaw siyang pakawalan dahil mayroon silang mahalagang layunin. Malamang na tinulungan niya sila sa pamamagitan ng paglalantad sa lokasyon ng layuning ito. Senior, mangyaring huwag kang magalit. Hindi ito sinasadya ng junior na ito. Humingi ng tawad si Francis. Ang lahat ng ito ay isang kumpletong aksidente. Hana, umalis na tayo. Bagamat nagalit ang elder kay Francis, hindi niya ito inatake. Sa halip, agad niyang kinuha ang dalaga at nagsimulang tumakas. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalaking presyon ang sumabog mula sa malayong abot tanaw. Brerum. Lumapit ang isang makapal na dilaw na ulap na nagdulot ng hindi maipaliwanag na presyon at pagkabalisa sa buong mundo. Haha, saan mo balak tumakbo? Isang matandang lalaki na may maitim na dilaw na balat ang nakatayo sa ulap na ito, isang buntot na tumutubo mula sa kanyang likod. Tunay na Diyos Zion. Napangiwi ang matanda na nakasuot ng berdeng damit sa pagdating ng ekspertong tunay na Diyos na ito. Ang True God na si Zion ay isang rank 5 True God ng Yellow Dragon Pavilion. Wala ka nang matatakbuhan, Eye of Life.
Ang tunay na Diyos na si Zion ay tumingin ng diretso sa babaeng nakaberde. 12:14. Ang mata ng buhay. Napalingon si Francis sa babae dahil sa gulat. Lumulutang sa himpapawid, nagbigay siya ng transcendent na aura ng hindi nabahira na kabanalan. Kahit na ang kalangitan ay makulimlim at kumukulo na may layuning pumatay, ang paligid niya ay nanatiling isang isla ng sigla at katahimikan. Siya ay talagang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes, ang God Eye of Life. Sa 8 Great God Eyes, ang Eye of Life ay isa sa mas mahina pagdating sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nabalitaan na, hanggat ang kaluluwa ng isang tao ay hindi nawasak, ang anumang sugat o sakit na dumaranas ng katawan ng isang tao ay madaling gagaling ng mata ng buhay. Ang iba't ibang malalaking paksayo ng Ancient Desolate Realm of Gods ay madalas mag-away sa isa't isa. Kung ang alinman sa mga paksayon na ito ay may inapo na mata ng buhay na tumulong sa kanila mula sa likuran, ang kanilang mga miyembro ay magiging halos walang kamatayan, at ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng maraming beses. Para sa kadahilanang ito, ang mga tagapagmana ng mata ng buhay ay mas kapakipakinabang sa malalaking paksayon na ito kaysa sa mga tagapagmana ng mas makapangyarihang mga mata ng Diyos. Nalaman ko lang na hindi pa umaalis si Hana sa teritoryo ng Spirit Grass Gate. Ang tunay na Diyos na si Zion ay tumingin kay Hana, pagkatapos ay tumangala sa langit at tumawa. Sa digmaan sa pagitan ng Spirit Grass Gate at Yellow Dragon Pavilion, ang Spirit Grass Gate ay nagsimulang lihim na ipalaganap ang mga kaapo-apuhan nito sa bloodline. Ang isa sa mga dahilan ay upang hatiin ang puwersa ng Yellow Dragon Pavilion, ngunit ang isa ay upang itago si Hana. Hanggat matagumpay na mapaalis si Hana, muling babangon ang Spirit Grass Gate. Ngunit alam ng Yellow Dragon Pavilion na ang Spirit Grass Gate ay hindi magsasapanganib na ilagay si Hana sa panganib at tiyak na itinago siya sa isang lugar sa loob ng teritoryo nito, naghihintay ng tamang sandali para palihim siyang paalisan. Dahil dito, sinisiyasat ng Yellow Dragon Pavilion ang teritoryo ng Spirit Grass Gate para sa anumang palatandaan ng kanya. Ang nakaberdeng nakasuot na elder ay sumulyap kay Hana, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit sa pag-iisip. Elder, wala nang ibang gagawin. Nagsalita si Hana sa magaan at kaaya-ayang boses. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, na para bang wala siyang takot sa kamatayan. Ano? Gusto mo pa ring labanan? Ang tunay na Diyos na si Zion ay tumingin sa nakatatandang berdeng damit at kay Hana na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Hana, sa puntong ito, maibibigay ka lang ng matandang ito. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng berdeng damit ay biglang bumukas, isang hindi nakikitang layunin na tuluyang nagparalisa kay Hana. Sa ganitong sitwasyon, kalmado lang na tinitigan ni Hana ang nakaberdeng nakasuot na elder sa kanyang malabog-berdeng mga mata, na walang pagtutol. Haha, alam ng isang matalinong tao kung kailan dapat magpasakop sa tadhana. Kung handa kang ibigay si Hana at sumailalim sa pakpak ng Yellow Dragon Pavilion, hindi ka pakikitunguhan ng Pavilion Master ng hindi maganda. Tumawa ang tunay na Diyos na si Zion. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Francis. Binata, tulungan mo akong ipadala si Hana sa Zilling Zone. Sa mata ng buhay ni Hana, tiyak na makakasali siya sa isang 5-star na paksayon, marahil kahit isang God Realm Sacred Land. Sa puntong iyon, ikaw ay makikinabang din ng malaki. Nagmensahe kay Francis ang nakaberdeng nakasuot na elder habang ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Masyadong mataas ang tingin sa akin ni Senior. Nag-message si Francis. Sinusubukan ng elder na nakasuot ng berdeng damit ang pang-akin ng 5-star na paksayon o God Realm Sacred Land para tuksuhin si Francis na tulungan siya. Kung magtagumpay si Francis, magkakaroon daw siya ng relasyon sa isang 5-star faction o God Realm Sacred Land, isang bagay na pinapangarap lang ng karamihan. Ngunit kahit na si Hana ay may mata ng buhay, ang God Realm Sacred Lands ay hindi maaaring maka-interact ni Francis ayon sa gusto niya. Hindi masama ang iyong talento. Dapat kang maging alagad ng ilang pangunahing paksayon. Kung payag si Hana, maaari kayong maging magka-partner. Makakamit mo lamang ito. Patuloy ng matanda.
Nakita niya na ang lakas ni Francis ay talagang abnormal. Higit sa lahat, sa sitwasyong ito, si Francis ang tanging taong mapagkakatiwalaan ng Elder sa kanyang pag-asa. Ginagamit pa nga niya si Hana bilang isang uri ng bargaining chip. Kahit sino pang lalaki ay mabigla sa kagandahan at ugali ni Hana na agad silang pumayag, na nanunumpa na protektahan itong Diyosa ng buhay, sa buong buhay nila. Mas mabuti pa kung si Francis ay isang henyo ng ilang pangunahing paksayon. Kung ikinasal si Francis kay Hana, maaaring maligtas pa ang Spirit Grass Gate. Nako, hindi si Francis. Senior, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Nag-iisa ako at marami pang ang may sama ng loob sa akin. Nag-message si Francis. Hindi siya isang henyo mula sa alinmang pangunahing paksayon, at kinailangan pa niyang kumilos ng mahigpit sa loob ng gulong zone. Bumantong hininga ang nakaberdeng nakasuot na Elder at nagsimulang i-circulate ang kanyang layunin, tila handa nang ibigay si Hana sa True God Zion. Gayunpaman, kayong dalawa ay nasa ganitong sitwasyon dahil sa akin, at ang destinasyon ko rin ay ang Ziling Zone. Nagpatuloy si Francis sa kanyang mensahe. Ang lahat ng ito ay totoo. Hindi sinasadyang inilantad ni Francis ang lokasyon ng matanda at Hana. Bilang karagdagan, batay sa mga alaala ng Black Destruction Serpent Dragon, ang spiritual race na kinaroroonan ni Angelica ay nasa Ziling Zone din. Nangangahulugan ito na walang salungatan sa mga tuntunin ng patutunguhan. Bukod pa rito, napakaraming paksayon ang gustong harapin si Francis. Ang pagdagdag ng Yellow Dragon Pavilion sa listahan ay halos hindi mahalaga. Dagdag pa rito, ang Yellow Dragon Pavilion ay nakikipagdigma sa Spirit Grass Gate at malamang na hindi na siya makakapagpadala ng sinumang napakalakas pa rin pagkatapos niya. Bilisan mo at ibigay mo siya. Isang panunuya ang lumutang sa mukha ng tunay na Diyos na si Zion habang nakatitig siya sa nakaberdeng nakasuot na Elder. Okay. Sa tugon na ito, ginamit ng Elder ang kanyang layunin na ihagi si Hana, ngunit ang kanyang target ay si Francis. Sa sandaling ihagis niya si Hana, nagsimulang mag-alab ang katawan ng Elder na may kahangahangang divine power. Kaboom! Ang mga berdeng alon ng karagatan ay nagsimulang umikot sa mundo habang ang lakas ng matanda ay tumaas. Matandang lalaki, ang walang ingat mong pagkilos na ito ay nakakapinsala lamang sa batang iyon. Ang tunay na Diyos na si Zion ay marahas na sinaway, ang kanyang boses ay kasing lakas ng dagindong ng tsunami. Dito, ipinapahiwatig niya kay Francis na dapat siyang kumilos ng makatwiran. Kasabay nito, ginagamit ni True God Zion ang kanyang rank 5 True God pressure para takutin si Francis. Kasabay nito, lumipad kay Francis ang kapitan ng maliit na koponan at lahat ng rank 1 True God sa ilalim ng kanyang command. Tara na! Inilipat ni Francis ang kanyang intent energy at inagaw si Hana. Swish! Ang mga gintong pakpak ng liwanag ay namuo sa kanyang likod, at pagkatapos ay nawala si Francis sa isang kislap ng mahinang gintong liwanag. Itong Junior. Medyo nagulat si True God Zion. Mayroong space ceiling array dito, na naging imposible para kay Francis na gumamit ng anumang spatial escape technique. Gayunpaman, tila hinulaan ni Francis ang hakbang na ito at gumamit ng diskarte sa paglipad upang tumakas. Sa kabila nito, napakabilis ni Francis, mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong ranggo na tatlong tunay na Diyos. Pagkatapos nila, agad na umungal ang tunay na Diyos na si Zion. Huwag mo nang isipin iyon. Nakangiting humarap sa kamatayan, ang nakaberdeng Elder na nakadamit ay sinugod sa True God na si Zion ng may dumadagindong na momentum. Si Francis ay mas malakas kaysa sa rank 3 True God Captain, kaya kung ang berdeng nakasuot na Elder ay kayang pigilan ang True God na si Zion, si Hana ay may pagkakataon pa ring makatakas ng buhay. Blue clouds cover the heavens. Umalangaw-ngaw sa hangin ang sigaw ng matanda habang bumababa ang kanyang atake. Brerum. Isang palad na nabuo ng kumikislap na madilim na berdeng liwanag, na natatakpan ng malakas na tubig at layunin ng kahoy, na parang isang napakalaking ulap patungo sa tunay na Diyos na si Zion. Naghahanap ka ng kamatayan, matandang lalaki. Ang tunay na Diyos na si Zion ay sumigaw habang binubuo niya ang kanyang banal na kapangyarihan sa isang nakakatakot na imahe ng isang dilaw na dragon.
Upang makatakas si Hana sa harap mismo ng kanyang mga mata, ninakawan siya ng isang mahusay na tagumpay, paanong hindi magagalit ang tunay na Diyos na si Zion. Bukod dito, hindi niya inaasahan na ang isang maliit na quasi-god tulad ni Francis ay talagang pumayag sa kahilingan ng nakaberdeng elder na i-escort si Hana. Hawakan ang brat at maghintay para sa reinforcements. Nagmensahe ang tunay na Diyos na si Zion sa kapitan ng squad. Masyadong mabilis si Francis para magkaroon siya ng anumang pag-asa na makukuha ng rank 3 true god si Francis. Masisiguro lamang niya na hindi nila malilimutan si Francis bago dumating ang mga reinforcement. Oo. Ang ranggo ng tatlong tunay na Diyos ay nagsimulang malapit na sumunod kay Francis. Instant movement. Ang katawan ni Francis ay lumundag ng space intent habang dinadala niya si Hana sa isang pagtalon sa kalawakan. Alam niya ang instant movement. Ang rank 3 true god ay nabigla. Ang isang quasi-god na may kakayahang gumamit ng instant movement ay hindi normal na tanawin sa ancient desolate realm of gods. Kahit na ang ilang rank 2 at rank 3 true gods ay hindi maaaring gumamit ng instant movement dahil nabigo silang maunawaan ang space intent. Bukod dito, may ibang dinadala si Francis habang gumagamit ng instant movement. Talagang hindi siya natatakot sa kamatayan. Ang isang dagdag na tao ay isang dagdag na pasanin. Kung ang isang tao ay kulang sa sapat na lakas, mayroong isang napakaposibleng panganib na mahulog sa isang spatial crack at mamatay ng walang libingan. Alam ko rin ang instant movement. Tumikim ang rank 3 true god habang ginagamit niya ang instant movement para tumalon sa kalawakan. Nang matalo siya kay Francis sa kanilang palitan ng mga diskarte kanina, kinuha niya si Francis bilang isang henyo ng ilang pangunahing paksayon. Ngunit ngayon ay lumitaw na si Francis ay nag-iisa. Kung ito ang kaso, sa pamamagitan ng pananakit sa Yellow Dragon Pavilion, ipinahamak lamang ni Francis ang kanyang sarili. Swish! Tumalon si Francis mula sa kalawakan, mabilis na pinaikli ang kanyang mga pakpak ng kidlat, at lumipad. Ang pagdadala ng tao habang gumagamit ng instant movement ay nakakabawas ng distansya at nakakakuha ng mas maraming enerhiya. Tahimik na nagmura si Francis. Sa kabutihang palad, naabot na niya ang level 2 space intent, kung hindi, maaaring mabaigo ang kanyang instant movement. Bukod dito, habang naglilibot, hindi maingat na mailabas ni Francis ang space-time robe, kaya kinailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Swish! Sa susunod na sandali, lumitaw ang rank 3 true god kung saan naroon si Francis ilang sandali lang ang nakalipas. Ang brat na ito ay tiyak na may ilang mga lihim. Ang ranggo ng tatlong tunay na Diyos ay naging nag-iisip habang ipinagpatuloy niya ang pagtugis. Kung matagumpay na magagamit ni Francis ang instant movement habang karga-karga ang isang tao, dapat ay mayroon siyang isang uri ng suportang kayamanan sa kanya. Bukod dito, kahit na si Francis ay isang independenteng eksperto, kahit papaano ay naabot niya ang lakas ng isang rank 3 quasi-god. Ito ay mga palatandaan na malamang na nakatanggap si Francis ng hindi kapani-paniwalang pamana. Young sir, itong batang Miss Hana ay puno ng pasasalamat sa iyong kabaitan sa pagligtas sa akin, ngunit kung bitbitin mo ako, ang kahirapan sa pagtakas ay mas malaki, at imposibleng itapon ang tunay na Diyos na iyon. Kapag dumating na ang mga reinforcement mula sa Yellow Dragon Pavilion, ikaw at ako ay mamamatay ng walang libingan. Humihingi ng paumanhin na ipinaliwanag ni Hana kay Francis, ang kanyang boses na kasing lamig ng lagaslas ng batis at huni ng mga ibong umaawit. Ang pakikinig lang nito ay sobrang nakaka-relax. Sa totoo lang, labis ding nagulat si Hana nang makitang si Francis ay may lakas ng isang rank 3 quasi-god at na maaari pa niyang gamitin ang instant movement habang karga-karga siya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kahangahangang quasi-god prodigy. Totoo, simpleng sagot ni Francis. Ang rank 3 true god na iyon ay maaaring gumamit din ng instant movement at hindi ganoon kadaling itapon. Brerum. Ang mga pakpak ng kidlat sa likod ni Francis ay kumalusko sa enerhiya ng kidlat. Sa pagsabog ng kidlat na ito, biglang tumalikod si Francis at nagsimulang lumipad sa rank 3 true god. Nagulat si Hana. Ibibigay ba siya ni Francis?
Para sa kapakanan ng kanyang pagtakas, ang Spirit Grass Gate ay nag-alay ng hindi mabilang na buhay. Si Hana ay labis na ayaw na makita ang mga bagay na magtatapos sa ganito, ngunit wala siyang magagawa. Matapos makita ang napakaraming tao na namatay para sa kanya, hindi na natakot si Hana sa kamatayan. Natagpuan pa niyang mas mabuti ang kamatayan. Ang lahat ay magwawakas, at siya ay maliligtas sa lahat ng pagdurusa at pagdurusa. Manem. Ang rank 3 True God ay natigilan din nang makita si Francis na lumilipad sa kanya. Ngunit pagkatapos, biglang ibinaba ni Francis si Hana at na-activate ang kanyang Sacred Lightning Body at Ancient Blood Devil Son Bloodline, inatake ang rank 3 True God gamit ang kanyang 5 Elements Divine Power. Imbes na habulin, mas mabuti pang patayin na kita ngayon. Ang mukha ni Francis ay isang piraso ng yelo habang ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang umikot sa eye intent. Agad na bamuka ang maliit na bibig ni Hana habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Francis. Si Francis ay tumalikod hindi para ibigay siya sa Yellow Dragon Pavilion, kundi para patayin itong rank 3 True God. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.